Okay, so probably po napunta kayo dito sa Zoom na 'to. Definitely napunta talaga kayo sa Zoom na 'to dahil may nag-invite po sa inyo, may nagdala po sa inyo, nag-share po ng opportunity. But if you're thinking po na ang hinahanap po ninyo once na we're talking about business is that hindi na kailangan pag-aralan, 'no, doble kaagad yung kita, sobrang taas ng interes at mabilisang kitaan po, 'no. So one time, big time yung investment. So you are in the wrong webinar kung yun po ang ano po ninyo kasi salungat po ang ating pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan po natin is about legitimacy, transparency, at safety po ng business na papasukin natin. So, scam, old style na po yan, hindi, wag na po tayo dyan. Kasi ang hard-earned money natin ay pinaghirapan po natin at dapat po ito ay mapunta or mailagay sa tamang lagay. Okay po? Or sa tamang business or basket. Alright. So, ano po ba ang i-offer mo, Coach Patty? Ito po ang ating pag-uusapan, ma'am and sir, no, sa mga bago po natin dito sa ating webinar. Okay. It's all about blockchain technology. So, first time po bang narinig ang blockchain? Ayan, kung first time po ninyo, no, okay. Pa-type ng number 8 kung first time niyo narinig yung blockchain or kung sinabing blockchain, meron po bang sumagi sa isip niyo, ano po kaya iyan? Okay, welcome Ma'am Margie Maximo from Apari, Cagayan Valley. Ang layo pa po, no? Ayan, welcome po sa mga bago nating kasama. Keep coming po, no? Paramihin po natin ang ano sa loob ng ating Zoom. Let's share the business, the more the merrier. So blockchain technology po is one of the leading or revolutionary technology po sa panahon ng digital, no? Or tinatawag nating digital economy. So yan po ay nababago kung paano tayo makipag-transact sa tao or sa isang kumpanya or sa isang teknolohiya. So it intends to provide for us a transaction that is safe po, no? Secured na may full control tayo sa ating mga kaperahan. Okay, so in short po, ano po ba ang blockchain? Yan po ay tinatawag nating digital database. Ibig sabihin po, permanent na database kung saan naka-record lahat ng transaction mo. So anong transaction po iyon? Which is naka-record po siya sa isang nodes of computer or network of computer. Ganito po ang halimbawa niyan, ma'am sir, no? So you can get the big picture of blockchain. So ganito po siya. Ayan po, no? Ah, ito nakikita niyo po 'no. Ang blockchain po, yan po yung mga records of transaction na naka-blocks, ayan. For you to proceed sa another block, kailangan po nating tinatawag na hashing function or combination po yan ng mathematical at alphabetical characters 'no. So ayan po siya, hash, previous hash or original hash is equal to new hash. So 'pag yan po na-confirm na legitimate yung transaction, makakaroon ka na po ng new transaction or new block. So yun po yung blockchain. As simple as sa real world po natin, parang ano lang po yan, parang network ng mga bangko. So that's the Megalink, ah tawag nito, banknet, yan po 'no, kaya tayo nakakapag-withdraw sa ibang ATM machine kasi ang network na ginagamit do'n or isang network na lahat centralized, blockchain po. So sa mundo ng mga traditional banks natin, yan po yung mga banknet. So making po our transaction, secured 'pag tayo ay gumamit ng blockchain technology. Hindi po yan mache-change, maha-hack or ma-manipulate po ang system ng blockchain. So, gano'n din po 'no sa mga bangko natin, yung mga banknet natin hindi po, nama-manipulate or naha-hack, though nama-manage po siya ng ating government. So, naintindihan po ang blockchain? So, sa mundo po ng blockchain, ma'am and sir, may 4 na sektor. Okay, maliwanag po 'no, cryptocurrency, decentralized finance, na NFT, at tinatawag po nating metaverse. So, pahapyawan ko po kayo dito para maintindihan po ninyo yung pangmalakihang picture ng industry ng blockchain. So, ang crypto po, una, crypto, as simple as digital or virtual currency, secured by cryptography. So, yan po ginagamitan ng hashing function, yung combination ng alphabet at numbers po. Yan po ay nakadistribute sa lahat ng network ng computer. So, currency, ibig sabihin po, may store of value, may pera, no? Cryptocurrency as simple as digital na pera. Okay? Hindi po siya nahahawakan. Intangible asset or sometimes as called as crypto, no? Yan po 'yon. Cryptocurrency, ayan, combination siya. So ang cryptocurrencies po is tinatawag nating decentralized system. Kasi yan po ay tawag nito, hindi po kinokontrol ng ating government. Hindi katulad po ng mga
mga traditional bank natin is controlled po yan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang crypto po ay hindi. So mamaya malalaman natin, lalaliman po natin. So paano po ba, Coach Pat, tayo napunta sa crypto? Dito po tayo nagsimula, ma'am and sir. Ayan, no? Dati, ang una nating mode of transaction, bartering, pagpalit mo yung gulay sa karne, karne sa bigas, until such time nagkaroon po ng gold, which is okay naman po ang gold, one of the performing asset din po yan, kaso nga lang mabigat po ito in terms of mode of transaction. Dala-dala ka ng isang bar ng gold, no? Pambili mo ng mga groceries. So, na kaya naisipan ng gobyerno na magkaroon po ng metal coins. Ano yung mga coins natin or coinage or tinatawag na natin mga banknotes or paper money. So, meron tayong paper money ngayon at saka yung mga coins kasi existing pa naman ang coins sa Pilipinas. Ang paper money natin, tinatawag nating fiat money. Ayan na po yung mga bills natin, no? Paper bills na 1,000, 500, 200 na mga denominations ng pera. Hanggang sa nagkaroon po ng plastic cards or debit card, ma'am and sir, no? Ito na po yung possible pala na ang pera is ilagay natin sa mga card or naka-plastic siya. So yan po yung ginagamit natin ng mga ATM card, no? Debit and credit card. Hanggang sa nung time po ng pandemic, sabi nila ang virus, pinaka-source ng virus ay nasa pera. Kaya po nauso ang electronic money. Yan na po ang tinatawag nating GCash, PayMaya, GrabPay, no, Lazada Pay, Shopee Pay. Yan po iyon, no? Electronic money po yan, GCash. So nung time ng pandemic, nag-boom po siya. Ibig sabihin, naglagay ka ng pera sa isang smart application na naka-install po sa cellphone ninyo. Hanggang sa nagkaroon po ng cryptocurrency. So ano po ang crypto? Pera siya. Store of value pero digital. So ito po ang crypto, na-create po siya hindi for the sake na uso po, no? Ma'am and sir, hindi po siya na uso siya or trending, kundi po sinusolusyonan niya yung problema ng mga ito. Ayan, na minsan 'pag tayo ay nagwi-withdraw sa ating mga debit and credit card, may mga maintenance yung bangko, hindi tayo nakaka-withdraw kaagad or 'pag may malaki tayong i-wi-withdraw, kunyari may mga bilyon tayo sa bangko natin, hindi kaagad nawi-withdraw kasi kailangan pa ng mga verification at ganito kakapal na mga document, tama po? So that's why crypto came into existence to provide us a very seamless transaction, full control ng ating pera, at as well as safe, no, at secured yung transaction natin. That is crypto. Kaya po tayo napunta diyan. Alright? So no, dahil po ang crypto ay bago, ganon din po tayo, no? Lahat po ng bago before the times of pandemic na na-exist po ang credit and debit card at electronic money, lahat po tayo ay natakot, ma'am and sir. Tama po ba? Sino po bang hindi natakot sa credit card dati? Ako po, natakot ako. No, baka mawala yung pera ko. Pero hanggang sa in-educate ako ng taga-bangko na, ma'am, ito po ang purpose ng credit card. Pwede pala. So, hindi ako natakot. So, ganun din po with crypto. Pag may nag-offer sa atin, matatakot tayong gamitin yan kasi hindi natin alam. So, good for you. We are 24 people here in the room. Good news po, maintindihan niyo po ang crypto. Kahit basic lang. Na hindi kayong matakot, na legit pala siya. Okay, maliwanag po yun, no? So, ito po ang evolusyon ng pera natin. Will you adapt or will you get left behind? Ayan, kayo na po ang makakasagot niya, no? So, the first ever crypto po na na-create is tinatawag nating Bitcoin. The first decentralized electronic cash system na na-create po ni Satoshi Nakamoto. So, Satoshi Nakamoto is walang po nakakakilala sa kanya kung ito po ba ay kumpanya, individual lang po ba, or group of organization. So, by the name lang po, pseudonymous na Satoshi Nakamoto. Siya po ang nag-invento ng Bitcoin, which is meron pong maximum, no? Maximum na supply na 21 million lamang. Okay, ngayon po, ma'am and sir, ay existing po sa market ay 19.4 million na lang, no? At konti na lang po ang imimina natin, less than 2 million. Okay? So how can you say na Bitcoin po is hindi po siya or scam po siya, hindi po siya legit, no? Going back, bakit po maganda ang Bitcoin compared sa fiat money? Dati po, no, yung 1,000 pesos, ngayong panahon, kung bibili ka ng 1,000 pesos tapos may dalawa kang anak or pamilyado kang tao, ito na lang po mabibili ng 1,000. Pero during my time, nung kabataan ko po, nung bata pa ako, yung 1,000 po is marami na pong nabibili or 500 pesos marami nang nabibili. Yan po ang tinatawag nating inflation. Ayan, yung pera ng tao or bumababa po ang purchasing power ng tao, kahit gaano kakarami yung milyon mo or yung pera mo, ganun pa rin yung value or nagpiprint ng pera ang gobyerno natin
gano'n pa rin ang value ng 1,000 mo. Pababa siya ng pababa. Unlike po sa Bitcoin, yan po ay na-create deflationary in nature. Hindi siya nagde-deflate parang lupa. 'Di ba 'pag nagbenta ka ng lupa, wala naman yata nagbenta ng lupa na pababa 'no, kundi pataas, appreciate yung value. So gano'n din po si Bitcoin or yung mga tinatawag nating real estate property, mga bahay at lupa. So ibebenta mo yan mahal talaga as time goes by, gano'n din po si Bitcoin. So na-create siya, kung meron kang 1 Bitcoin, that's okay. 'Di mo kailangan ma-accumulate ng marami kasi patagal ng patagal ang 1 Bitcoin mo malaki ang value. Naintindihan po 'no? Kaya po siya limited ang supply. Mas maganda po na limited ang ating supply para tumaas ang purchasing power ng tao. Compared po sa fiat natin na traditional money, 'pag, tumaas yung demand, siyempre ang gagawin ng gobyerno mag-print ng supply ng pera. Pero yung value pa rin, gano'n pa rin siya. Gano'n po ang kagandahan ng crypto na ito, yung Bitcoin. Siya po ang kauna-unahang crypto and so there are other major coins or cryptocurrencies. Ay dahil siya po ang nauna, siya po ang malaki yung market cap. Si Bitcoin po, ang market cap niya ay malaki pa ang value niya compared sa Bank of China and Bank of America. Ipag-combine niyo yung dalawa, mas malaki pa siya. Yun, ganun po ka-valuable. It's actually declared as one of the best performing asset in the last decade. Ayan, yan po, ang dami kang pa-trivia, pero at least you know. So there are existing 22,000, more than 22 na po yan ngayon, ang existing na crypto po sa market ngayon. And there are more than, I think this is around 800 plus na po ang exchanger. Mamaya malalaman natin kung ano yan. Okay, so that is cryptocurrencies. Now po, ma'am and sir, in terms of adoption, totoo ba talaga ma'am na legit na yung crypto na yan? So, of course po, no, corporations era, back in 2014, dahil Bitcoin is created in 2008, published in 2009, si Microsoft po on 2014 nung nalaman yung Bitcoin, inaccept nila yan as a mode of payment. Pwede kang bumili ng any produkto ni Microsoft, cloud man yan, PowerPoint man yan, or yung Microsoft na OneWord, pwede mong bilhin lahat ng produkto or service na meron sa Microsoft, ang bayad mo, Bitcoin. So nagamit siya as pera na possible pala, no? And so there are other existing companies po na nag-adapt na nasa world ng Ethereum. So ito po ay mga real world companies po. Ibig sabihin, ito po, AXA, familiar na po kayo niyan. McDo, Walmart, yan po, no? We have here Citibank, one of the largest bank, no? Ayan, FedEx, Maersk, yan po mga malalaking kumpanya. Lahat po ng sektor meron siya. Hindi lang po si crypto in terms of financial, na actually, nagagamit siya insurance, healthcare, supply chain, even government po, may government na nag-adapt ng crypto as legal tender. That is El Salvador po, no? Located in the Latin America. Sila po ang kauna-unahang Bitcoin nation. Tinatawag silang Bitcoin nation, kauna-unahang bansa na nag-accept or nilegalize ang Bitcoin as mode of payment. So yung pera ng fiat doon is hindi na ganun kalaki. Paunti-unting nagde-devaluate na. Ay ganun po kaganda pag ginamit natin ang Bitcoin or crypto in general. So, ma'am and sir, in terms of regulation, kamusta naman po ang Bitcoin or crypto? So, Citibank, one of the largest bank in New York, no, one of the largest ano din po ito, international bank. So, Citibank po, no, nag-launch siya ng sarili niyang digital asset or cryptocurrency. Not only Citibank internationally, no, but here locally po sa Pilipinas, ma'am and sir. Si Union Bank, sino po ang familiar kay Union Bank type number 2? Lahat naman po yata tayo, no? Isa po siya sa crypto-friendly na bank. So if you're into crypto, better use Union Bank. So crypto-friendly siya at siya po ang kauna-unahang bangko na nagkaroon ng crypto ATM where you can buy and sell cryptocurrencies or Bitcoin po. So legit po ba ito? Yes, puntahan po natin ito sa may Paseo de Rojas sa may Makati. Ayan, pinuntahan po yan ng ating napakapoging coach, ayan, Coach Alec Olivar, no, ating leader ng Gen Z community. So pinuntahan niya and ayun po, maganda daw po ang ating crypto ATM machine ng Union Bank. Ayan. And not only sa Philippines po, but as well as in Asia, sa Hong Kong po, no, mga coaches natin, no, pinuntahan po yan. Malapit daw po kasi ang Hong Kong kaysa Makati. So ayan, pumunta sila doon at ayan po, nag-explore at marami silang nahanap na mga crypto ATM machine. So, yung traditional bank natin, kasi may mga ATM din tayo, gano'n din po si crypto, no? Ayan po, may mga logo yan kung ano yung ina-accept ng ATM na yan ng mga cryptocurrencies.
So, iba-iba din yung mga design niya, katulad din po ng mga traditional bank natin. Iba-iba din yung design ng ATM machine, tama? So, ganun din po. So, sa Pilipinas po pala, ma'am and sir, no? Pang-8 tayo in terms of crypto ownership. Ano ibig sabihin ng pang-8 na nag-o-own? Pang-8 tayong bansa. No, all over the world, nakikita po ninyo dito, all over the world, pang-8 po tayo in terms of ownership na marami na pong Pilipino ang nag-o-own ng cryptocurrencies. Malay po ninyo yung kaibigan nyo, kapitbahay nyo, kumpare nyo, kumare nyo, classmate nyo, ka-workmate nyo, nag-o-own pala ng crypto, wala kang idea. Kasi wala pong nag-educate sa'yo. There are 6.13% po ang nag-o-own sa population ng Pilipinas sa mga Pilipino, no? That is nearly 7 million po. Actually, 7 million na yan ngayon today. Ganun na po kadami ang nag-o-own na Pilipino na nag-own po ng cryptocurrencies. Alam niyo po ba 'yon? So, ganun po, no? Dahil hindi niyo po alam, eh, ayan po, nalaman niyo na. Ayan, yan po yung trivia ko for the night. And also, sa adoption po sa Pilipinas, ayan, binansagan po tayong Bitcoin Island. Dahil one of the 7 wonders natin, si Boracay, binansagang Bitcoin Island. Bakit po? Dahil majority po dito ng mga merchants or retailers or small business owners, nag-a-accept po ng Bitcoin or Satoshis. No? Smallest unit of Bitcoin, Satoshis, SATs. Yan ang tawag, SATs. So nag-a-accept sila dyan. Pwede kang bumili ng kape, tinapay, bayad mo po is Satoshis. As long as meron ka pong Bitcoin wallet or wallet of Satoshis where it can access Lightning Network, pwede ka pong magbayad doon. Okay, so the community natin, goal po natin, December 2024, pumunta tayo dito, mag-gatherings at i-enjoy po natin ang adoption ng Bitcoin. Ayun, gusto niyo ba yun? Or gustong-gusto? Gustong-gusto, ayan. So, ganun po ang nangyayari ngayon sa Pilipinas in terms of cryptocurrencies. So, kung ang naisip po ninyo before, ayan po ay scam, now you are wrong. So, ayan po, kinokorek ko na po kayo ngayong gabi na ang Bitcoin or crypto po is legit. Ang nangi-scam po sa atin ay yung tao. Mabilis tayong ma-scam lalo't wala tayong idea. Tama po? So, ayan, in terms of regulation po, pinag-uusapan na po ang crypto sa Pilipinas. So, ito na po tayo in terms of adoption. So, ayan, no, hindi lang po sa Southeast Asia, pang third po tayo. In terms of mga financial startups, so may mga negosyanteng gustong mag-start sa mundo ng crypto, ayan, nag-i-start sila, focus on the blockchain. At tayo po ay number 1 in terms of adoption ng metaverse. Okay, so yan po yun. So, in terms of adoption, para alam niyo kung saan na ba tayo mamaya sa crypto, baka huli na po ako. Hindi po, you are still early, just right on time. Never late, you are still early, just right on time. Andito po tayo sa Nokia 3310. Ayan, kung ito po si Bitcoin, nandito po tayo. Ang layo pa po na pupuntahan natin, yan po ang future natin. Papunta na tayo sa mga touch screens, no? Kasi yan na po yung ginagamit natin ngayon. Si Bitcoin, nandito po siya. So, good for you, no? Congratulations dahil nandito ka, naka-attend ka ng aming free webinar and that you know one thing about Bitcoin. So, ganun po ang ating adoption. Ngayon, hindi po basta-basta nagkaroon ng value, ma'am and sir, si Bitcoin, si BTC. Ayan, si BTC. Hindi po siya basta-basta nagkaroon po ng evolution. Gaya po ng teknolohiya, nagkaroon ng evolution, gaya ng pagkukunan natin ng pera, nagkaroon ng evolution na simula sa manufacturing, nagkaroon ng mas malaking publika hanggang sa naging systematized lahat, no, na bago po. Ngayon, ganoon din po si Bitcoin or si crypto, no? So, crypto in general, nagsimula siya sa maliit lang. Nagkaroon siya ng value ng 0.01 centavos back in 2010, no? Nung na-offer na siya sa public. That is pioneers era. Mga taong unang naniwala or mga developers ni Bitcoin. Pioneers era ang tawag. Hanggang sa bumulusok po yung price niya, umabot ng $10 dati. Back in 2011. Nearly 2012, no? So, next is naging umabot po siya ng $1,000. Speculators era, marami pong nag-i-speculate na tataas ang value ng crypto. Yung tataas yung value ng Bitcoin. Okay? Hanggang sa na-discover na mga maliliit na negosyante, retail traders era na po yan. Lahat sila sumali na. Kaya dito nag-surge po yung trading volume ng Bitcoin. Tumaas po yung market cap. So umabot po ang price dyan ng $10,000. Na ito po ang inaasahan ng mga katulad nating umaasa na bababa sana ang presyo ng Bitcoin para afford natin, 'di ba? Sa mga maliliit lang yung capital. So yan po yun. Hanggang sa nandito na po tayo, sinasabi kong corporations era na makikita na po ng mga malalaking kumpanya yung kagandahan ng Bitcoin or paggamit ng crypto as mode of payment. Ang inaabangan natin dyan, aabot po ang crypto or value ng Bitcoin ng $100K per BTC.
at ang future natin makita po ng gobyerno yung kagandahan. At once nakita nila yung ganda ng digital asset na iyan or ng Bitcoin, i-re-regulate po nila yan at yan na po ang magiging pera natin in the future. Mawawala na po yung fiat natin. Gradually, hindi naman paunti-unti na, legalize natin yung Bitcoin. Hindi naman po ganun. Paunti-unti po yan hanggang masanay po ang tao. Kaya ikaw ngayon na nalaman mo, better accumulate early. Kasi pag na-regulate yan, controlled na yung pera mo or yung crypto mo ng government. 'Di ba? So, hindi na siya as in fully decentralized. Eto na ngayon, personally na-accumulate mo, that is fully decentralized. Ikaw yung may control. So, yun po, ito po ang tinatawag nating rainbow chart, no? Kasi makulay siya. Ganyan po ang evolution ng Bitcoin. Paano siya nagkaroon ng value? Na ang value po ngayon ay nasa 42 or 43,000 per BTC. Nag-45 po siya pero bumaba po. Maraming na-liquidate. Ayan, so that is Bitcoin. At ang Bitcoin po, paano siya, Coach Patty, nag-exist sa market? Paano po siya nag-exist? Kasi yung pera natin piniprint eh. Piniprint ng gobyerno. Paano naman ang Bitcoin? Kasi virtual siya. Minimina po siya, ma'am and sir. Minimina siya, no? At ang ang tawag sa mga nagmimina ng Bitcoin ay miners. No? Ang mga miners ang nagsisecure ng network ng Bitcoin, the Bitcoin blockchain. Sila yung nagsisecure ng network kasi walang gobyerno nang nakikialam. So yun yung mga miners ang nagsisecure ng network, nagva-validate ng transaction. So dahil sa effort nila, binibigyan sila ng rewards na BTC. At yun po ang pagmina niyan, ang proseso, ang tawag po dyan ay halving. So, meron po tayo, nangyari na po ang first halving back 2012, second halving 2016, third halving 2020. So, every 4 years po at ngayon taon 2024, expected po natin na halving is June 2024 or magsasabi naman na April 2024. So, anong mangyayari dyan? Makakat po yung reward ng mga miners. No? Makakat yung reward nila. Actually, nasa ano na po yan ngayon, 3.125 BTC something na yung reward nila. Sila po yung nagsisecure ng network. So makikita po ninyo, ang point ko lang po dito, every halving year po meron pong pagtaas at pagbaba ng galaw ng Bitcoin. No? Pag tumaas po ang Bitcoin, tataas din po ang ibang cryptocurrencies. Pag bababa po ang Bitcoin, mas malaki po ang baba ng mga ibang cryptocurrencies. Okay, so ano po ang gagawin natin dyan? Malalaman po natin. So that is cryptocurrency po, no? That is Bitcoin at ito po, Ethereum, other cryptocurrencies, Binance Coin, XRP, Dogecoin, Litecoin, Revolut, Cardano, Solana, at so many other cryptocurrencies. Google nyo na lang po, no? Marami po. And next po sa crypto, ibig sabihin si crypto yung pera. Ngayon, saan po natin i-impok ang pera para safe yung pera natin? Yung pera natin, yun, yung mga sahod natin, savings, ini-impok natin sa traditional bank, BPI, Metrobank, mga ganon. Dito naman, ang tawag po sa mundo ng digital world, sa mundo ng blockchain, sa mundo ng crypto, ang tawag po dyan ay DeFi or Decentralized Finance. Naintindihan po? So yan po, in short, yan po ang mga bangko kung saan i-impok mo o ilagay mo lahat ng asset mo. Naintindihan po? Basic lang po, no? Huwag po natin gawing complicated. So yan po, tinatawag nating exchanger, no? Mga DeFi or crypto bank. Alright, so ito po sila. Marami po. Kaya sabi ko sa nila, more than 700 na po ang crypto bank sa mundo natin. Sa mundo po ng blockchain. So ito po kunyari sa traditional natin, ito po sila BPI, Metrobank, HSBC, Citibank, sila po yung BS Bank, sila po yan. Pero sa mundo ng crypto, sila po yan. Si BlockFi, Kraken, sila po Huobi, Gemini, sila po yan. Okay? At marami pong bangko ng crypto. Wala po sa kalahati ang mga bangko na nag-exist sa mundo. Okay? So maliwanag, yan po ang DeFi. Diyan natin ilalagay ang pera ng cryptocurrency natin. Next po, NFT. Yan, kung narinig nyo na po ang NFT, by the way, ito po ang ating ginagamit ng mga crypto bank sa ngayon. Okay, mamaya i-show ko po sa inyo bakit. So, NFT po, as simple as, yan po yung mga digital version ng art. Sino pong nakakilala kay Mona Lisa? And sino pong nakakilala kay Mona Lisa? Pa-type ng number 5. Yung mga painting po natin sa National Museum, yun, yan po, no, ay nahahawakan natin. Yan po ay art. Okay, yan po ay collections, mga antiques, artifacts. Pero sa mundo po ng blockchain, ang tawag dyan ay NFT, mga digital art, which is hindi po nare-replika dahil meron po yung cryptographic asset, unique cryptographic asset, na hindi po mananakaw ng kahit sino man. Okay, or hindi mare-replicate. NFT ang tawag.
non-fungible token. Halimbawa po nito, simpleng sapatos po ng Nike. Parang futuristic na design ng Nike shoe. So, ito po pa, kasi nasa spaceship siya eh. So, yan po ay tinatawag na NFT. Ayan. Ito po, halimbawa po nito, itong ape. Ayan, yung mga ape. Yan po ay collection ng mga NFT. Makikita po nyo dito, magkano po ang bid ng ito para makabili ka. 36 Ethereum po. Bored Ape Yacht Club. Marami pong taong nababaliw sa collection na ito. Ayan. Actually, kahit ako, nagagandahan po ako sa collection na yan. Iba-iba kasi yung emosyon niya eh. Natutuwa lang ako. So, gusto ko ding bilhin yan in the near future. So, ang value po ng Ethereum, nung time na ni-screenshot natin to, actually mataas na po ang value ng Ethereum ngayon. So, hindi na po 88,000. It's more than 100K na po in peso. So, kung 88 po yan sa ngayon, 55 yung palitan ng dollars natin, or 50, yan po is 3.1 million para makabili ka niyan. Ang collection na yan. That is NFT po, ma'am answer. Huwag niyo na pong gawing complicated. Digital art. Okay? Next po sa NFT is that yung tinatawag po nating metaverse. And for you to know po, no, kung gusto niyo bumili ng NFT, ito po ang pinakamahal na NFT. Yung parang itlog na tinatawag nilang the merge. So that is 91.8 million. So that is more than 3,000 Ethereum po para makabili ka niyan. Itong mga sapatos na yan, ito. Yan yung mga top NFTs po natin sa mundo po ng blockchain. Okay, para makabili kayo dyan, punta lang po kayo sa OpenSea. Yan po yung marketplace ng mga NFT. Pero yung mga CryptoBank din natin nag-o-offer na rin po ng NFT. Kasi yung mga CryptoBank natin may sarili na din po yung mga token. Pwede nyo rin po i-collect. Alright? So Metaverse po, naririnig nyo na po yan. Yan po yung in-advertise lagi ni Mark Zuckerberg, no? Ang aking kapatid. Kapatid ko yan, si Mark Zuckerberg. Ayan, siya po, no, nag-introduce ng Metaverse. Siya po ang nanguna dyan. As simple as yan po yung digital universe. 3D digital universe. Very immersive po yan. Nakasama yung augmented reality, virtual reality, kasama po gaming, social media, as well as crypto. Yan po yun. So, ano yung mundo natin na ginagalawan ngayon? Meron din po dito. May iba na hindi pa nag-exist kasi i-create pa lang, kasi ilan pa lang yung player sa market. Pero ganun po ang mundo na i-create niya. So kung meron tayong real estate dito, meron din po dito. Kung may mga hotels tayo, buildings, meron din po dito. Pwede nyo pong i-create. Makikita nyo, ayan po. Yan po yung mix. Yan po ang future natin sa mundo ng teknolohiya. Ganun na po ka-advance. Hindi na po katulad dati. So halimbawa, ito kung bibili ka po ng real estate or ng property, pwede ka pong bumili. As long as you have Ethereum, pwede po kang mag-accumulate. No? So, one of our coaches po dito, nakabili na po ng metaverse, no? Ng real estate sa metaverse. So, these are the communities sa loob ng metaverse. So, kung may mga theme park po doon, may mga Luneta, meron din po dito kung saan pwede kang gumala. May mga malls din po dito. Pero, hindi po kayo magkakilala dito. This is via pseudonymous avatars. Ayan, yan po yun. So you can make a lot of friends. Kung ilan na yung kaibigan mo sa personal, pwede ka po dito mag-create ng maraming kaibigan. Yeah. That is the beauty of metaverse. No? So ganun po siya. At ang pinaka-incremental growth po na magkakaroon sa metaverse is real estate. Sabi nga nila, ang future ng real estate is nasa metaverse. Ayun, so kung may mga kasamahan po tayo ditong mga property specialist, mga ahente ng mga condo, maging updated kayo kasi ito na po ang trending natin. Ito na po ang future ng real estate. So, your developers will adapt on this one. So, that is the 4 sector po ng blockchain. Maliwanag po, no? Yung crypto, yung pera, i-import natin sa DeFi, mga bangko. If you are creative or artist ka, pwede kang mag-collecta ng mga arts. Tapos, metaverse naman, kung gusto mong mag-create ng sariling digital world, pwede po. Ayan. So, paano ka po magsisimula dyan sa mundo na yan? Magka-create ka po ng crypto bank. Which is, halimbawa po na ito, mag-open ka ng account. Kung paano tayo mag-open ng account sa traditional bank, ganun din po dito. Pero dito, da-download niyo lang yung app. Iki-KYC ka. I-verify. Kasi bawal po ang scammer sa loob ng crypto bank. No? So, kailangan verified po kayo. Ganun naman po sa traditional bank natin, di ba? Kilala po tayo ng mga bangko kung sino nagmay-ari ng ganitong account number. Ganon din po dito. May mga unique users account po tayo. So, i-open natin yan at dito natin makikita lahat ng mga features ng mga bangko, crypto bank. Pwede kang mag-trades. Ayan, makikita mo yung mga live prices sa market.
You can also, may mga iba silang ino-offer dito, lending, loans, book hotels, travel and tours, marami po, no? Marami. Ano ka, tawag na ito, yung maturity ng mga asset na hinahawakan mo, meron pong mga ganong offerings. As in, mas better pa siya sa traditional bank na. Is it amazing po? Pa-type na number 10. Ayan. So for you to understand po the big picture of blockchain at makapag-accumulate ng maraming ganong asset, ang gagawin nyo po is mag-sell and buy. So that is manually traded po, no? Kung mag-accumulate tayo ng digital asset. Okay, magti-trade po tayo. Yun po ang pinaka-safe. And second po na pinaka-safe is aaralin po natin yun. We have to study the market. Kailangan nyo pong mag-aral, no? Mag-enroll sa mga trading courses. Magkano po yan? Mahal po. Hindi po yan bababa sa 70 to 80K yung tuition fee para mapag-aralan mo lahat yan. Paano pa? Ito yung mga aralin mo. Mga patterns. Yan po yun. Mga kailan tataas yung market, bullish pattern, kailan bababa, no? Para walang talo. Ayan. Yan po yun. So, when you graduate, ito na po, maging ready kayo with your trading journal, mag-technical analysis, i-monitor mo yung market 24/7, and so many others. Especially po yung emotion natin dapat stable ka. No? So you can make a very sound and successful or tawag nito, effective na trading decision para hindi ka matalo. But sa reality po, we have to accept na may talo talaga. Yun po yun. Okay? But we are 32 na po, no? Congratulations po sa inyo dahil hindi na po natin maranasan yung pagmamanual trade. Dahil advanced na nga po ang teknolohiya natin, napapansin sa Jollibee may sariling robot sa ibang bansa, robot na yung nagde-deliver. Ganun din po dahil high-tech po ang ating industry, mas high-tech tayo. Meron po tayong crypto or professional trader na robot. CryptoBot, no? So ang tawag po dyan is Royal Q AI bot. Yan po ang robot na gagamitin natin dito para mag-accumulate ng digital asset like crypto or Bitcoin or NFT. So yan po yon. So ito po ang mga crypto bank natin. Kraken, HTX, Bybit, Indodax, and OKX. Yan po yung mga supportive ng ating supported ng ating robot, itong mga bank na ito. Ibabind lang yan sa tinatawag nating proseso na API management. Ko-connect lang yan, no? You just have to copy paste the access key, the secret key, and you're good to go. Once connected, binded, good to go ka na po, no? So, yan po yun. Iko-connect lang siya. Basic lang po yan. Meron pong tutorial tayo sa community kung paano ibabind. Okay? So, yan po. API management or application programming interface po ang tawag siya. Okay? So, may mga kausap pa po ba ako? Ayan. Okay po ba ang aking pagpapaliwanag? Masyado po bang mabilis? Naintindihan po ba? Kung hindi po naintindihan, that's okay kasi marami pa po tayong webinar. Alam ko na po na sa unang webinar po ninyo, hindi po natin magagrasp lahat. That is normal po, no? So, attend lang po tayo ng maraming webinars. Free naman po ito. Okay, so, this is our Royal Q, no? Ito ang ating robot na ginagamit. Siya po ang magti-trade para sa atin. Yun po ang ginagawa niya na serbisyo para hindi tayo mahirapan. Anong gagawin niya? To trade for us, buy low, sell high. Ayan, which is, pag ikaw po ay nagba-manual trade, nababaliktad po yan. Ang nangyayari na po is buy high, sell low. Yun po kadalasang nangyayari po sa mga manual trader na hindi po talaga maiiwasan, which is very challenging po. Kasi nanyan yung ganyang prinsipyo, hindi nasusunod, lalo na't may emosyon. Okay, so sa mga bago po na first time or willing mag-subscribe sa ating at curious sa features ng ating robot, this is the homepage ng ating robot, no, sa mobile phone, natin, no. Yan, ganito. Maganda po yung features niya. At user-friendly din po, no. Hindi po tayo mahirapan i-access. So, ngayon, Coach Patty, ano po ngayon? No, I like crypto, gusto ko mag-accumulate. Meron na akong trader, napusuan ko si Royal Q. Ano naman po ang strategy na ginagamit niya? Kasi po, nung nag-search ako, Coach Patty, marami palang strategy ang pag-trade para kumita ka ng malaki. Yes po, marami. So, ngayon, si Royal Q po, ang ginagamit niya po is quantitative trading strategy. Ibig sabihin, based po yan in mathematical and statistical model. So, ibig sabihin ng quantitative, maramihang bili po, maramihang buy and sell. Okay, maliwanag po, quantitative strategy ang gamit niya. Ngayon, ang pinaka-goal ng robot or ni Royal Q po sa atin is to make profit. Ayan, to make profit.
nag-range po no sa 0.5% to 5% per day depending on volatility. Ano po, Coach Pat? Yung volatility. Ibig sabihin ng volatility, yung paggalaw ng market. Magalaw siya. Yung movement ng market. So, yung movement ng market pwedeng upward, sideways, or downtrend. So, pag nag-down po yan, wala pong ibang pupuntahan yan, kundi aangat yan. So, always remember na yung market, nagre-recover po yan lagi. No? At ang kagandahan po, advantage ng ating robot natin is kaya po niyang bumili in the deeper price. Sa deep, tinatawag natin buy the deep. BTD, no? Yun yung mga islang na ginagamit natin, buy the deep. So, kaya pong gawin ng robot yan. So, that's why volatility is okay sa atin. Ang advantage sa atin, pag sobrang galaw yung market. Pero pag ikaw ay manual trader, mahirap po yun. Kasi mahirap siyang i-analyze. Ganun po siya. Marami kang i-consider yung emotion mo, yung balita, yung mismong galaw ng token mo or crypto mo, lahat kailangan mong pag-aralan. Yung mga patterns, indicators, kailangan pag-aralan. Kaya pag manual ka, ikaw mismo ang magte-technical analysis. Lahat ng chart na pinakita ko sa inyo kanina, yung mga pag-aaralan nyo, yun, technical analysis. Sa robot po, no, live data, siya po ang gagawa, hindi na ikaw. You can do other things while nag-trade ka. While nag-trade yung robot. No? So, sa iba sa manual, hindi po kasi magpo-focus ka eh. Dito, kailangan ng news at number 1 na kalaban po sa manual trade is emotion. Whether we like it or not, nandyan po lagi ang emosyon. Pag robot, no, wala emosyon yan. No? At sa live data po siya nagtitrade. Ma'am and sir, marami pong market sa loob ng CryptoBank. Pero ang ating robot ay nagtitrade po sa live market or tinatawag nating spot market. Kung ano yung price, yan po yun. Kung ano yung makikita, live data po. No? So, real time po ang transaction. Emotions, no? Emotion kasi robot, hindi nagpapahinga. Walang puso po yan. So, based on mathematical siya, mag-trades. And isiset lang natin yung quantitative trading parameters. Maliwanag po yan na ito kasi maraming nagtatanong, akala ko robot na po, Coach Pat. Yes po, robot na. Tayo pa rin pala magsiset up. Yes po, no? Hindi naman gagala ang robot kung walang nagbibigay ng instruction. Tayo po ang magbibigay ng instruction sa robot. Tayo po ang magsiset. At sa community natin, meron tayong trading setup na pinoprovide, which is ituturo po yan sa atin once na nag-subscribe po tayo. Siset natin yun at yun ang susundin ng robot. Kung paano siya mag-buy and sell or mag-transact, mag-execute ng trades. Maliwanag po yun. Para lang po, clear lang tayo sa part na yun kasi laging common question po yan, frequently questions po yan, no? Frequently asked. So, yun po ang kagandahan pag gumamit tayo ng robot. And let us understand po, ma'am and sir, na si Royal Q po, hindi po kami investment company. Baka yan naman po ang iniisip nyo. Hindi po, no? Royal Q is only a tool or a crypto bot that will help us accumulate digital asset nang hindi tayo nahihirapan. Dahil alam ko, lahat, majority ng Pilipino ay maraming ginagawa. Di na kaya mag-focus. Kaya that's why, let the robot do the job. So, andito po siya mag-trade sa atin 24/7, 365. No, yan po, no, super highly intelligent robot. So, tool lang siya na makatulong sa atin. Pwede kang mag-trade, ang manual trader, pwede mag-trade ng hanggang 5 hours straight, no? Pero hindi po kaya mag-trade yan ng 24 hours. Kasi matutulog pa, kakain pa, maliligo pa. Tama? So, ang robot tuloy-tuloy po yan. Once you set the instruction, tuloy-tuloy na po yan. Okay, yun po, no? Maliwanag po yan. We are not investment company, but we are a tool, no? To help you accumulate your asset or digital asset. Assuming po, no, kanina, assuming po na ang profit is 20%, ibig sabihin po niyan, magti-trade or mag-execute si robot ng every 1%, 20 ka-beses. Benting tigwa 1% ang execution niya. Paano po yan, Coach Pat? Ganito po yon. So, nag-start kang mag-trade, napusuan mo si Royal Q, try nga natin kung gagalaw or profitable ba tong robot na to. So, nag-trade ka, ito yung galaw ng market, tumaas ng 1.3%. Ngayon, ang gagawin ng robot, hindi ka agad mag-execute. Naka-standby po muna siya para mag-sell anytime. Kailan po siya mag-sell? Kung ano yung siniset mong parameters po doon. Kung yan po ay 0.3%, iti-trigger niya yon at dun siya mag-sell or mag-execute. Maliwanag po. Pwede po yung 0.3%, pwedeng 0.2 yung sinet nyo dyan, yun po ang i-execute niya. Yan, pwede po yung tumaas, pwede po yung gawing 0.5, depende po yan sa volatility at sa trading capital na nilabas po ninyo. So all in all po, ang goal naman natin is mag-take ng 1%.
Alright? So, yun po ang tinatawag nating quantitative trading strategy. Ano pa po, no? Assuming kailan naman po siya magse-sell coach. No? Kung mas tumaas pa ang market, kaya ba niyang bantayan or malaman na tataas pa ang market? Yes po, papakiramdaman yan, no, ng robot based on mathematical computation niya, no? Sa galaw ng market. Tumaas ang dito kanina 1.3, tumaas siya ng 10%. Anong gagawin niya, no? Pag nag-drop po yan ng 0.3, dun pa lang siya magsiset. Kasi tataas yan dito. At hanggat wala siyang nakikita ng 0.3, hindi siya magda-drop. Ayan, hanggang napansin niya, tataas pa yan ng 10%. At na-trigger yung 0.3, dun pa lang siya kikilos, gagalaw. Okay, so magte-take profit ka ngayon ng, kung assuming 10% po yan, less ng 0.3, yung setup mo 0.3%, magte-take ka po ng 9.7% na malinis. Okay? So, yan po yun. So, lagi pong ganito. Lagi pong ganyan. Ang tawag po dyan, cycle strategy, no? Yung strategy period naka-cycle. Tuloy-tuloy po siya. Okay? Maliwanag po yun. So, kailan naman siya magbabay? So, pag kanina, nung 0.3%, pag mas pansin niyang bumaba pa po, halimbawa, sabi nating 10% ang baba dyan, tapos na-trigger ng 0.5%, magbabay na siya. Ayan, magbabay na po siya dito. So, depende po yan kung magkano po yung sinet nating first buy-in. Okay, so dito po, ma'am sir, wala po tayong stop loss or wala pong liquidations na nangyayari kasi nga po tayo po ay nagtitrade sa spot market. So, ang may experience lang po natin dito ay floating loss. Floating loss is not real loss. Magiging floating lang yan unless you sell. Alright? Magiging real loss siya pag nag-sell ka. So, ganito po ang scenario niya. So, yung pinakita ko po sa inyo, yung galaw na to, ito po siya. Ayan, yan po yun. Ito po yung galaw sa market, tama? Yan, volatile siya masyado. Ito po ay, I think this is Ethereum. So, makikita nyo S, sell, ibig sabihin nag-take profit, B means buy. So, ito po tinatawag natin quantitative, maramihang bili. Uulitin niya. Yan, bibili niya hanggat may nakikita siya. Ayan, yan po yun, quantitative. So, sa manual trades, pwedeng dito ka lang ang kaya mong i-analyze. Dito, hindi ka naaabot. Pwedeng kumain ka dyan, nag-CR ka dyan, natulog. No, hindi mo na nabantayan. So, imbis na mag-take profit ka dito, wala. Kasi wala ka naman, natulog ka. So, dito sa robot, nababantayan niya. Wala kang maminis. Ayun po ang kagandahan niya. No? Ang tawag po dyan, scalping. No? So, ang scalping po is highly stressful and risky po yan pag nagmamanual ka. Sabi ko nga, ang volatility, advantage ng robot. Pag namanual ka, hindi. Kasi mahirap pong i-analyze. Marami kang indicators dyan, patterns sa pag-aaral. Okay? So, with robot, hayaan mo na si robot ang gumawa nun. Alright? So, meron na po bang kumita? Gaano po ba ka-profitable, Coach Pat, ang iyong robot? Ito po, no, in-update ko na po, no? So, ito po ay galing sa ating mga subscribers and traders, no? So, ito po ay, makikita po ninyo, iba-iba po yung screenshot. Yan po. Ayan, makikita nyo, screenshot po yan, ha? Hindi po yan edited, no? Wala pong edit-edit dito. Yan po ay mga tunay na screenshot. So, napansin nyo, back in December 25, ayan po yung trading profit niya. Iba-iba po, $19, 20 USDT, $23, ayan. Dito naman sa kanya, 31, 111, 90. Dito naman sa kabila, nung January 2, 157. Nung December 28, nag-187 siya. Ito naman, nung January 2, $16, $21. So, mapapansin niyo po, man, sir, iba-iba po siya. No? Iba-iba po ito nung January 1, 2, may 104, 71. Iba-iba po yan kasi depende po yan sa trading capital na nilabas, sa volatility ng market, at sa trading coin na pinili or trading pairs na pinili. Or kung ano yung cryptong inano po ninyo, tinrades. So, iba-iba po kasi yan ng galaw sa market. Alright? So, yan po, no? Iba-iba po. So, dito po natin mapapansin na wala pong nagmamanipulate ng market. Kasi kung may nagmamanipulate po niyan, lahat na sana tayo para. Kasi alam na natin yung next na market price, exact market price. O, di ba? So, yan po yon. Ang unpredictable po ang market. Now, sa trading po, the buy low, sell high principle is okay siya pag malaki talaga po ang trading capital po ninyo. That in trading in general po, pag malaki po ang nilabas yung capital, malaki din po ang profit. Halimbawa po nito,
Nung back in 2021, itong subscriber na 'to, naglabas po siya ng malaking kapital. Alam niyo po magkano ang kapital niya? Nasa mga 3 million po, 'pag nilabas niya. Kaya po buhay siya everyday kasi nga ang kita niya hindi bababa sa $1,000. Ayan, in peso 54, ito po 'yun 'no, in peso. $2,000, ₱139,000, $1,340, ₱67,000. So, gano'n po yung kinikita niya everyday. Yes po, this is possible po sa mundo ng trading. Kaya marami pong yumaman sa mundo ng trading. At another misconception, sinasabi nila na ang trading ay para sa mayaman. Well, dito po sa ating ordinaryong tao, kaya po natin as long as we know the process po, na hindi tayo magpapaloko, hindi tayo magpapa-scam. Kaya dito, sa 6 days trading profit niya, yung tinake profit niya dyan po, almost kalahating million, 489 peso, 1,550. So, yan po yung kinita niya. So, kung maglalabas ka ng 3 million na puhunan dyan, kung sa traditional business yan, magki-create ka po ng restaurant o magpa-franchise ka, hindi po mababawi ka agad yung 3 million in 6 days. Babawiin mo pa ang ROI ng after 10 years or more than. Kasi lahat ng 3 million mo, gastos yan, capital expenditure yan eh. Operating expense yan para makapagsimula ka sa negosyo. Pambili ng ingredients, pag-promote, pang renta, bayad ng renta, yung rental space, kung saan ka bumili ng commercial space mo, kung saan ka pupwesto, yung mga gamit, hire ka ng tao, lahat doon napupunta yan. Hindi yan kaagad dito. At hindi katulad dito sa trading na nagtitake profit agad siya. Yun po ang kagandahan if you choose trading business at may malaki kang capital. All you have to do is subscribe to the robot. Rerentahan mo lang yung robot. Which is, pagkano po yan? 120 USDT. 1 year na po, no? 1 year mong ima-maximize yung robot, 12 months po mo siyang gagamitin. After 1 year, you can renew. If you are profitable, no? If napansin yung kumikita ka naman, why not? Pwede ka pong mag-renew anytime. 120 lang din yan. So, anong kagandahan pag robot? Never on leave, doesn't fall sick, doesn't need to eat, hindi nagpapahinga, hindi kumakain, hindi nagsi-CR, hindi natutulog, always working 24/7. So, fully tested na yan and proven. Kasi po, actually, to date, 2 million na po ang users. Available po siya sa OS and Android. And 139 million USDT na po ang na-generate niyang profit sa lahat ng users. And present po siya 200 plus countries. Alright? So, ganun na po kaganda ang mundo natin sa blockchain. Mas napapadali na ang accumulation ng asset. Ganun din po sa mundo ng traditional business natin at kung paano tayo namuhay. Lalo na ngayon sa manufacturing po, mababawasan na po ang mga tao, no? Yung human labor natin, human capital. Kasi nga, magmamass produce na at gagamitan na ng mga humanoid robots para mapabilis yung pag-produce ng mga kung anong produkto man yan. No? Lalo na sa factory. So, ganun din po dito sa blockchain. Pag tayo ay mag-accumulate, ng asset na crypto, robot na para mabilis na. Advantage na po sa'yo if you have the knowledge ng trading. Pero kung zero knowledge ka, mas better gamit ka ng robot. Advisable po siya for beginner. Now, if wala ka po, no? Meron ka po bang 2 million or 3 million na pang-capital? Pa-type ng number 1. Sino po ang may 1 million na or 2 million na trading capital? On hand, cash? Pakita nga, screenshot kung meron. Ayun. No, kung wala ka po noon, may option pa po tayo for us to generate na malaking trading capital. Which is, dito po sa robot natin, meron tinatawag na subscription business. Ito na yung exciting part. Okay? So, we are 32. Thank you so much dahil nandito ka pa rin. Ma'am Cyril, Ma'am Cheryl Danglipen, Sir Philip, thank you dahil nandito ka pa rin. Ma'am Marifi, thank you. No? Sir Martin, dahil nandito ka pa rin. Ma'am Marjorie, thank you po dahil nandito pa rin po kayo. Let's continue. So, ang subscription business, parang ganito po siya. Ito po yung mga kumpanyang nasa mundo ng subscription. Netflix, HBO, yan po, Disney Plus, YouTube TV, Spotify, YouTube. Ibig sabihin po, dito sa Pilipinas, yan, GlobeSmart. Ibig sabihin, magbabayad ka po bago ka maka-access ng services. Example, PLDT, yung mga wifi natin. Di ba nagbabayad tayo every month? So, ganun din po si robot. Subscription siya. Nagsusubscribe ka eh. Pero 1 year lang siya. Dito sa kanila, monthly. Oh, yung Maynilad natin, nagbabayad tayo ng tubig, tama? Pag hindi tayo nagbayad, putol. Kuryente, pag hindi tayo nagbabayad, putol. Diba? So, subscription po yun. Alright? Binabayaran natin yung serbisyo.
Halimbawa po si Netflix, paano po natin malalaman na maganda ang subscription business? Halimbawa po si Netflix po 'no, lahat po ba kilala si Netflix? Ito po yung uso nung pandemic dahil, naging entertainment po natin 'to dahil bawal lumabas 'no, naging bonding ng pamilya na manood ng Netflix. Si Netflix po based on statista, 200.3.7 million po ang kanyang subscriber. Maraming gumamit, isa po ako sa subscriber ni Netflix. So, ang binabayad ko po kay Netflix every month is $10 premium account per month. So, that is in peso, 200.37 million ang ROI ni Netflix. Dahil ang ano niya, ang subscriber, times niya yung $10 per month times 200.37 million subscribers, ang kikita niya, ito po, $2 billion or 116 billion per month ang kita. I-times yun na lang sa 12. Yan po ang nakukuha ni Netflix sa atin. Ang tanong, meron din po ba tayong na benefits doon sa pagsusubscribe ng Netflix? Wala. Simpleng tawa lang, panonood, ganun. Pero walang pumasok na pera, puro palabas. Okay? So, ganun po ang subscription, no? Ang kagandahan niya, compared sa traditional business, kung ikaw po ay direct seller, or online seller ka po, or nagta-traditional business, pag nagsasubscription ka, or you will add this, or you will consider this as part of your additional business, no? Sa another basket po ninyo, ito po siya. No shipping cost kasi wala namang product na, isi-ship, di-deliver. Kasi nga, hindi naman tangible yung products natin. App po siya, mobile app. No? Gives you lifetime passive income. Hindi naman po ito katulad ng traditional na magbenta ka ng mga o magdi-distribute ka ng mga produkto. Dito po, passive income siya kasi robot po ang gumagalaw dito. Na pag ang tao ay na-demotivate, ayaw na magbenta dito, hindi naman po na-demotivate yung robot. So tuloy-tuloy ang kita niya. Okay? Unlike selling of tangible products, no? Ang tangible products, isa pa, dapat targeted yan. Kung ang benta mo ay mga food supplement, ang bibentahan mo yung nailangan na food supplement. Kunyari, pang ano sa arthritis, hindi naman mo bebenta yung kabataan, wala naman arthritis. Bata pa, di ba? So, dun ka sa may nangangailangan nun. So, targeted siya. Dito, lahat po, worldwide po to. As long as you are interested to invest in crypto, na-access yung review, nada-download, may internet ka, may cellphone ka, good to go. Ayan, no boundaries, borderless po. Lahat po ngayon nag-crypto na. All over the world. Di po naapektuhan ng lockdown at minimal overhead expenses. Kasi wala namang rental, walang salary. Minimal dahil subscription fee lang binabayaran natin. Yun lang po, 120 USDT, that is 7K in peso. Now, para po makaipon ka ng malaking trading capital, kasi yun yung goal mo, na literal na si robot na magtatrabaho at walang gagawin. No? Pag gising mo, tingin ka na lang, ayun, pumatak na yung ano mo, parang metro lang, di ba? Patak-patak lang ng profit. So, ganun. Pero bago yon, kailangan natin ng malaking kapital. So with this, we have this tinatawag na rewards program si Robot. Ano yung rewards program? Katulad ng mga miners natin, may rewards program sila. While nila minimina or binavalidate yung transaction sa loob ng blockchain ng Bitcoin. Ganon din po dito, no? Pero dito may tinatawag yung hanggang V1 to V6. VIP1 hanggang VIP6. Bawat rank na yan, yung tinatawag nating rank, bawat rank na yan, meron pong kaakibat na rewards, no? Which is in crypto din, no? USDT. USDT is a cryptocurrency po na relative value niya is in dollars. So, may mga required po na mga members or yung qualification niya at saka yung team reward. So, paano po ba maging V1? Simple lang po. Once you subscribe 120 USDT sa robot, V1 ka na. Pag V1 ka na, you have 30 USDT, 30 USDT, unlimited 30 USDT. Kasi shinare mo yan sa kaibigan mo, shinare mo, every time na nag-share ka, kinakampaign mo siya doon. Eto, friend, meron kang ginagamit na robot. Profitable ako dito. Try mong mag-subscribe. Pag nag-subscribe siya, pero kang 30 USDT. Kasi ang link na ginagamit is yung sa'yo. Once na subscriber ka na, may unique link po tayo. Ayan. So, every time na itong mga kaibigan mo naglabas po ng trading capital, meron ka pong 20% dyan. Ayan, meron ka pong 20%. Paano po maging V2 or ma-promote sa next rank? Simple as, ikaw to, tapos ito yung mga kaibigan mo, yung shineran mo kanina, tapos yung mga kaibigan mo pa, nag-share pa sa mga kaibigan nila, umabot ka ng 17, total of 20. So, 3 referrals, ibig sabihin direct gamit yung link mo. Yung 3 nakabind sa link mo, at yung 3, yung 17, kahit hindi na sa'yo, sa mga kaibigan man, hindi mo nakilala, umabot ng 20. So,
Pag umabot ka ng 20, ikaw po ay V2 na. Ano po ang benefit pag V2 ka na? Ma'am and sir, meron ka pong unlimited 40 USDT. V2 na po ako, so mga coaches dito, V2 na rin. So every time na nagde-direct kami, 40 USDT po yan. That is 2,000 in peso or 2,2 po yan sa peso natin. Kasi mataas na yung presyo ng dollar ngayon. So yan po yun. And lahat ng V1 mo, itong mga to, kahit hindi mo nakilala yung mga yan, meron ka pong 10 USDT. Itong 17 na to, nag-expand, di mo naman kilala. Pero dahil lahat yan under sa'yo, meron kang 500 or 10 USDT po. And direct. Yun po yun. So, imagine po, kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mo, kung 6 yan, yung 6 na hindi mo kakilala, lahat dyan meron kang 10 USDT. Yun ang benefits pag ikaw ay V2 na. At hindi pa lang yun. Pag lahat ng V1 mo, or lahat ng under sa'yo, lahat yan may trading capital naman, sir. Lahat may trading capital. Hindi na 20%, 30 na yung gas fee na makukuha mo. Every time na may winning trades, meron ka po. So, yung capital mo, parang capital mo na rin. Yung capital nila, parang capital mo na rin, Robert. So, ganun po siya, no? Yun ang kagandahan ng V2. How much more pag V3 ka na? Ano ang V3? Yung tatlo mong kaibigan kanina, gawin mo lang V2. Ibig sabihin ng V2, meron silang 20 ka subscriber. 20 ka robot. Ganun lang yun. Tapos magdagdag ka lang ng dalawang another, direct mo, bagong kaibigan. So lahat yan, total of 5 referral at umabot ng 95 yung community of subscriber mo, yan po ang magiging benefits mo, 50 USDT ka. At lahat ng under sa'yo, hindi na 10 USDT or 500 pesos, 1,000 na po. Lahat ng V1 mo, 20 USDT ka. Pag ikaw ay nag-direct, 50 USDT. Unlimited po yun. Walang makakapigil sa'yo. Nagkaroon lang naman ng mga ganyang qualification para lang ma-reach yung rank. Pero unlimited po yun. Umabot ka 100, pag nag-101 ka, V4 ka na. Pero pag dapat, na-complete mo na yung V2. Tatlong V2. Ganun lang po yun. So, lahat ng subscriber mo na 20, na V1, times mo lang yan, may 20 ka. Hindi na po masama. Meron ka pong 20K. Yan po ang tinatawag nating referral or invite a friend or affiliate. Yun po yung mga terms na yan. Na ano lang po, kumbaga, ano lang ang tawag nito, nag-evolve lang siya. Pero parang ano lang din po yan, parang sa employment lang din yan. May HR ka, naghahanap ng may vacant position, sinabi sa'yo na meron ka bang kaibigan na mag-a-apply? Tapos sinare mo dun sa kaibigan mo, meron po, eto po, refer ko po kaibigan ko. Ganon din po siya. Shinare mo yung position. Dito, shinare mo yung benefits or advantage pag gumamit ka ng role. Nag-share ka lang naman, pero binigyan ka ng rewards. Yun po yun. For the effort, no? For the effort, kasi nag-effort ka. So, yun po siya. V4 hanggang V6, mama sir, hindi ko na ipapaliwanag. Mabilis na lang yan if you reach V3. Iintindihin lang naman natin yung rewards dyan at saka positioning ng tao. So, katulad na ito, itong tao na to, no, nag-interest siya sa Royal Q, nag-activate 30 USDT, no? 30 USDT. Gas fee. At ito, nung April ng, March, April ng 2021, tatlong kaibigan kaagad niya, nag-subscribe. So, 30 times 3, 90 USDT pumasok sa kanya. Real time po ito, you can withdraw anytime. As long as marunong kang mag-withdraw, tuturuan ka naman sa community or ng coach mo, tuturuan ka po. Real time, mabilis lang mag-withdraw. So, hanggang sa dumami po yung community niya of subscribers. So, ayan po, dumami po yung rewards niya. Lumaki yung rewards niya. So, ganun lang. Parang idea lang siya, nung concept ko ng business niya, parang ikaw lang si PLDT or si Globe or si Smart. Smart, isipin nyo, may 60 million na subscriber. SIM card, bukod pa yung mga Wi-Fi providers, yung Wi-Fi na mga subscribers nila, no? 60 million lahat lang yan mag-load sa mga SIM cards nila, sa mga number nila. In one day, 60 million kaagad si Smart. Ang tanong dun, peso lang ba yung ilo-load mo per day? Minimum sa atin, 50 pesos pang data. Tama po. So, ganun lang po ang pinaka-concept ng subscription ni Royalty. Right? Sana maliwanag po yun. So, Coach Patty, meron po ba kayong potential na average? Magkano talaga kitain pag V1, V2? Pag V1 ka, wala ka pang kikitain dyan. Kasi kakastart mo lang, kakasubscribe mo lang. Pag V2 ka na, nag-start ka ng mag-build ng tao mo, ayan po, potential 20 USDT per day. Kasi nga, may mga indirect ka na dito eh. So, V3, 50 USDT, yan po ay potential or average lang po yan.
Hindi po yan yung fixed na income. So, kayo pong bahala depende po sa galaw ninyo or paano kayo mag-build ng community. Kung marami kang or meron kang network, mas better sa'yo kasi marami kang mapapasubscribe. So, yun po, no? Yun po ang ating tinatawag na referral program. So, halimbawa, ito po ay sa screenshot ng ating system. Yung tao na to, shinare niya yung link niya, Royal Q link niya, kagandahan ng Royal Q, bakit dapat magandang mag-trade gamit ang robot? 28 katao po yan, ma'am and sir. 10 plus 18, pero ang nag-activate, 18 lang. Yung 10, posibleng lang to, nag-iipon o hindi talaga interested. Pero nakapag-create ng account. So, free lang naman kasi ang creation ng account. Hanggang sa yung 18 niya, nag-expand po na-expand at umabot po no, ng 16,000 subscribers. At ito na po ang kinikita niya. That time na ano po ito na screenshot. So as you can see po, ito na po ang kita niya ngayon. Actually, yung taong kaninang sa trading na naglabas ng 3 million, nagsimula po siya dito. Dito po niya kinuha yung capital niya. Ayan. Sa rewards, sa pagbibuild ng community ng subscribers. Pinopromote niya lang si Royal Q hanggang sa na-achieve na yung highest rank, V6. At yung kita niya doon sa rewards niya, yun yung pangdagdag niyang capital. Mabilis na siya makapulit ng crypto kasi may malaki na siyang capital. So, isipin niyo po, no, ang total niyang kinikita niya dito, 38.96 million. Hindi po yan too good to be true. Numbers po tayo. Numbers game po tayo. Times lang yung rewards mo kung anong rank ka na. Tapos, gaano na kadami yung subscriber mo. Parang Netflix lang. Times lang po yun at yun po ang lalabas. Ayan, 38.96 million. If yan po ay enough na para ma-achieve lahat ng pangarap mo, then use Royal Q. Pero pag hindi naman ito enough at kayang i-achieve sa Royal Q, i-double po natin yung effort natin. Gawin po natin yung business ng tama. Mag-educate po tayo, lahat po ng tao ng gusto. Hindi ka mapapahiya pag pinamot na po si Royal Q. Lahat ng tao gusto na mag-crypto. Legit yung blockchain. Yung regulation malapit na po, nakikita na ng gobyerno. Nakakasabay tayo sa innovation, mga sir. Ganun lang yun. So, at ito pa, bonus po, no, may global profit sharing po, lahat ng V6, pinaka-highest rank sa community natin. So, kahit anong network ka or anong community ka, sinong coach mo, kahit hindi ka ka-link, as long as part ka ng subscriber ni Royal Q at lahat ng V6 makapag-benefit siya. May total profit ng 5%. Lahat po ng V6. Alright? So, smart goal po ba yan, Coach Patty? Smart goal. Kasi, hindi naman po tayo forever mag-share ng royalty. Once we achieve kung ano yung pinakagusto natin, yung presyo ng pangarap natin, then pwede tayo mag-stop, tumigil. Diba? Realistic? Yes, by the numbers po tayo. Type sila yung community subscribers po ninyo. Achievable? Yes po. Meron po tayong nag-V2 dito, nakabuo ng 10 tao, 10 subscribers. Naging V2 na kaagad. In just 60 days. Diba? Kaya po, depende po sa effort po natin. Alright, so, time-bounded po yan. Ito po is, shinare ko lang ito, ito po yung inaabangan natin ngayong taon. Kung ano po yung nangyari ng 2021 na merong bull run na tinatawag, so, ganun po ang mangyayari sa 2020. 2024 ang first bull run, ang next bull run po, second bull run 2025. Ayan. Makikita po niyo dito, ang pattern ng market back 2011, 14, 18, 2022. Ganyan po. That is bear market. Nagsimula kami bear market. Sobrang mahirap mag-promote kasi nga walang naniniwala sa crypto. Pre-bull, may mga simpleng nag-profit dito sa mga maliliit na paggalaw ng market or positive yung sentiment ng market. At first bull run natin, ito po inaabangan natin 2024, halving year. At year after halving, yan po ang pinaka-bullish talaga. At inaantay natin, kaya meron tayong first bull na darating po dahil po meron tayong tinatawag na Bitcoin spot ETF. Ibig sabihin, yung Bitcoin po is malilist sa lahat ng publicly traded na stock exchange. Like BlackRock, Valkyrie, Fidelity, ARK Investment, malalaking investment company. So lahat ng mga investor ng mga investment company na yan, na hindi naniniwala sa Bitcoin, bibili po lahat yan, mag-i-invest. And BTC is currently traded in $43,000 per BTC. Actually, nag-hit yan ng 45. Pero bumaba, maraming na-liquidate. Pero pag gumamit ka ng robot, hindi ka maliliquidate dito. Sa spot market naman tayo nag-trade. So, marirepeat po yung history dito. Kung ano yung galaw ng 2012, 2016, tingnan nyo, nakikita nyo po ba? 2020, ganun din po. Nandito tayo, 2022, 2023, 2024, gaganon din po yan.
So, ano ibig sabihin ng pataas? Bull run po. So, pag bull run, maraming take profit. So, sabi nga po ng ating subscriber dito, na gumamit po or matagal nang gumamit ng Royal Q, na totally talaga na-change yung buhay niya, 360. Isipin niyo po, nagsimula yung taon na to on the time of pandemic. Pero, na-achieve niya. Walang imposible eh. Okay, so what to do, Coach Pat? I like to join. All you have to do po is get the link ng taong nagdala sa inyo dito sa Zoom, na nag-introduce sa inyo about Royal Q. Activate the bot, rentahan nyo na, mag-subscribe na kayo, 120 lang po. 1 year na yan. And kung gusto nyo mag-trade para lang makita na profitable yung robot, why not? You can trade po. Minimum po 100 USDT. At maglalagay ka ng gas fee na 20. Dito kumukuha ng fuel ang robot natin every time may winning trades. So yung 20, hindi naman kagad na uubos yan. At may transaction fee lang tayo na from Royal Q, meron tayong transfer fee pag inilipat natin itong mga funds natin dun sa FTX or vice versa. Total of 241. Pero kung wala ka, huwag mo na ipilit yung capital. Pwede ka magsimula sa 120. Kasi pag na-activate na yung robot mo, meron ka na pong link. Yung link na yon ang gagamitin mo, i-share mo sa kaibigan mo. My friend, meron akong robot or meron akong community na nakita. Magaling silang mag-educate in terms of crypto. May ginagamit silang robot. Join me, gamitin mo yung link ko. Dahil naman sa Zoom, kami magpaliwanag. Nagustuhan, subscribe 30 USDT po sa inyo. Alright? Ganun lang po ang business natin. Okay? So, dito po sa community natin, hindi lang tayo more on business. Na after you subscribe, papabayaan ka na namin. Hindi po ganun, no? We provide free trainings just like this. Sa iba pong crypto community, ang mga ganito po, no, may bayad. May bayad po yan. Yung pagsabi lang na magkano or ano yung mga crypto, ano yung NFT, may course po yan. May bayad po yan dito, pinaprovide natin kasi that's part of our goal na mapabilis yung adoption ng ating crypto. Okay, so free trainings. So we have exclusive trainings na tinatawag na ATO, anti-FT. Pinaka-konsepto ng Royal Q, bakit natin tinuturo? Kasi po may mga tao tayong kasama na iba-iba yung background. May iba na negosyante na mag-isip, may iba na sa employment lang ang alam, may iba naman na wala talagang knowledge about business or walang alam sa pagbibusiness. So, kailangan natin na we come together na parehas tayo ng mindset na more on negosyo talaga. Nakakita tayo. So, kailangan maintindihan nyo muna, pinaka-concept ng business. Yan, tinuturo natin. Lahat naman maraming konsepto yung business. Iba't ibang business marami. Franchising, ito, kung subscription, no? Iba't iba. So, kailangan nating aralin. Lalo na kay Redcube. Mag-build ng traders, kung traders lang gusto mo, pwede din po. Kung community of affiliate, pwede rin. How to achieve higher rank, yan po yun. At paano kumita ng malaki. Marami tayong tips, strategies na tested, no? Fully tested and proven na sa community. At marami na po ditong naka-achieve ng higher, ng V2 rank, V3 rank, no? Incoming V4 rank. At ito po ang community namin, no? So, sa mga bago po, no? Or hindi pa kami na-meet, ayan, ako po ito. Ayan, ako po. Ayan, kasama po po yung mga coaches. Ito po ay nag-conduct kami ng Road to V6 International Training po sa Malaysia. Ito po yung pinaka-mentor natin, si Sir Rupert. Na-meet na rin namin in person. Pumunta po siya sa dito, sa Mandaluyong, noong November 25, nag-conduct siya ng version 2 ng international training kasi marami tayong mga subscribers na gusto siyang ma-meet at malaman yung pinaka-konsepto ng business kung paano ba dapat gawin yan. Ano bang strategy na gagamitin natin? Mga approaches. Ayan po sila. Kaya siya namin yung pumunta dito. Ayan yung mga pictures po namin, no? So, na nagagamit natin na malaki po or growing po talaga ang ating community. Ayan, si Sir Ruben. Ayan. Yan yung mga picture na yun magagamit po natin. Alright, so, paano po, how to start? Ayan, pulido, no? Okay ba? Naiintindihan po, no? 31 million tayo dito sa Zoom. Thank you. Nag-stay pa rin po kayo. So, anong gagawin? Kunin nyo yung link ng taong nagdala sa inyo dito sa Zoom at mag-create kayo ng account. I-download nyo, i-create nyo yung account. Huwag basta-basta mag-download sa Play Store kasi po maraming scam na Royal Q or ini-imitate si Royal Q. No? Baka mapunta kayo sa mga fake na mga apps. So, maganda pong gumamit po ng link para sure to na tama yung na-download natin. Next, pag na-download, i-create nyo lang yung account. Register lang po kayo. Register yung email nyo, yung phone number nyo, create ng password, ganyan. So, once na-create, makikita nyo na po yung pinaka homepage ng Royal Q. Pero para ma-access nyo yung ibang features doon, kailangan nyo mag-subscribe. Which is nandun nakalagay, subscribe deposit 120 USDT. Once na-deposit yan, i-click nyo lang activate. Subscribe na kayo. So once subscribe kayo, pag-guide kayo sa coach nyo, ano yung next step.
mag-undergo na po kayo, i-onboard na po kayo, magjo-join na po kayo ng aming pinaka-exclusive training. Ano ba ang mga do's and don'ts pag pinasok ng crypto or one subscriber ka na po natin? Yan. So, ganun po, no? So, my name is Patty po, no? And I am this has been your speaker for the night. At ako po ay mag-iiwan ito. Always remember, your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you who will adjust to achieve your dreams. So, self-explanatory po yan. Natural naman na po na alangan namang ang yung pangarap natin mag-achieve para sa atin. Siyempre tayo po magtatrabaho niyan para ma-reach po natin yung mga gusto natin sa buhay. Ito naman po yung pinaka-goal natin, no? Security, financial independence po. Kinabukasan, ma-secure yung kinabukasan ng mga pamilya natin, anak natin. Pero nag-savings, sasakyan, makapag-travel, keeping memories. Kung gusto niyo mag-traditional business, pwede rin. Kunin niyo lahat dito sa Royal. Makukuha niyo lahat to. Kasi marami na pong nakakuha niyan. Lahat ng V6 natin nakuha na po. Ilan na po ang V6 natin? 22 po, no? 22 pa po sila. Pang 23 ka na kung mag-join ka ngayon. Yan po yan. So, sabi nga ni Mark Zuckerberg, nung sinimulan nga yung Facebook, nag-invite din siya. No, din siya, nag-referral program siya. Meron akong business idea. Punta kayo sa dorm ko sa Harvard. Invite niyo yung 5 yung friend. Dalawa lang dumating. Asa na yung 3? Wala. Yung 2, naging billionaire kasama ni Mark Zuckerberg. Sila na po yung nagmamay-ari ng Facebook or Meta, WhatsApp, Instagram, Threads, at iba pang mga giant tech companies. Si Mark Zuckerberg po yan at yung friend niyang si Dustin at sino ba yung isa? Dustin at Eduardo. Yun. So, if you have questions, feel free. Raise kayo ng hand or before tayo mag-question pala, let me call. Meron na akong tatawagin if nandito po ba siya sa room. To share with us, no? Kung mag-testify sa atin na simula nang nag-subscribe siya sa Royal Q, kamusta po yung experience niya? Are you here in the room, Sir Marty po, Paulina? Formerly po, nasa US, po siya, Navy, no? Tapos ngayon, nagka-crypto na rin si Sir. And from all the way po, from Bulacan. So, Sir Marty, if you can share a little experience po ng paggamit niyo kay Royal Q. Let me open your mic. Asan na po si Sir Marty? Ayan. Ask to unmute. Hello, Sir Marty. Ayan, hello po. Sir, if you can share naman. Ayan. Kamusta po yung experience po? Ayan. Sige. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat sa panyaya ni Coach Patty. Una sa lahat, narinig niyo ba ako? Yes, Coach. Okay, good. Ngayon, nagpapakilala muna po ako. Ako si Marty Colina, dati pong US Navy. 14 years nagtrabaho sa US Navy. Tapos, meron din akong experience sa mga cryptocurrency, forex, and stocks. Tapos, bakit ba ako na pasali sa Royal Q? Yan ang dahilan. Kasi una, maganda yung yung produkto, yung produkto niya, yung more on services siya. Kasi wala nang produkto hindi mo na kailangan magdala ng mga kung ano-ano, no, yung bebenta mo sa ano. Tapos pangalawa, yung benepisyo niya maganda rin kasi malaking potential siya sa passive income Yun ang nakita ko rin sa kanya Yung sa ibang hindi Talagang siya lifetime passive income. Tapos yung pangatlo po, yung yung pagkakaroon yung hindi kontrolado ng may-ari. Kasi kontrolado to ng cryptocurrency sa yung exchange by yung bangko exchange platform. Hindi nakokontrol ng mga yung private tsaka ng public government domain yun, ganon. Tapos isa sa mga ang nag-imbita sa akin dito sila Coach Alvin Layog at si Sherwin Chua. Ayan, sila ang nag-imbita at napasali ako. Dahil maganda naman yung niya yung mga paliwanag nila Tapos yun nga nakita ko na magandang talaga magkaroon ng magandang another income kahit na meron akong nakukuhang doon sa US government, may nakukuha. Dapat hindi pa rin kayo humihinto kung anong nyo. Kasi minsan yung
ang ano rito, yung inflation eh. Kailangan talaga magkaroon tayo ng ano eh, ng source of income. Tapos, sa lahat ng mga bago diyan, dapat sumali na kayo kasi lahat ng mga nag-imbita sa inyo, magpa-registered na kayo. Siguradong magkakaroon kayo ng lifetime na kitaan dito. At ang masasabi ko lang dapat, kailangan maging ano kayo, masigasig kayo sa pag-investment dito sa cryptocurrency ng Royal Q. At ito lang po ang maikli kong ano, pagbahagi sa inyo. Salamat Coach Tati sa inyo. Salamat din sa mga nakikinig. At Ayan, thank you so much tagapanood po. din. Ah, Thank you so much, Coach mm, Marty. Ayan, thank you mm. po, no? Grabe. Sana po na-inspire yung bawat isa sa sharing niya. No? Tama po yun. Lalo na't ngayon na ang nilalaban talaga natin is yung inflation po. Na kahit malaki na po yung sahod nyo, tapos may inflation, mababa pa rin po ang purchasing power natin. At yun nga po, sabi niya, may control nung fund, nung pera natin. So sabi nga, ang daming problema, di ba? Pero number one na hindi na-fix ng gobyerno yung problema sa pera. So that's why, nandyan na po yung crypto. So better na mag-accumulate na tayo niyan ngayon. Dahil safe po yung funds natin. By the way nga, yung fund natin, wala po sa robot ha, nasa crypto bank natin. Kung saan tayo yung may tayo lang yung nakaka-access. No? Yung katulad na meron tayo sa ATM na tayo lang nakaka-access. Ganun din po si cryptocurrency. Ayan, thank you so much po, Sir Marty. Palakpakan po natin. No? Bigyan po natin siya ng virtual clap. Si Coach Alvin pala, si Coach Shervin po ang nagpaliwanag sa kanya. Isa po sa ating mga malulupit na mga coaches po. No? Ayan, thank you so much po. Meron po ba tayong mga questions, katanungan? In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, kung wala po kayong questions at mamaya sa kanya lang naisipan na meron pala kayong questions, feel free to reach out sa mga taong nagdala po sa inyo dito sa Zoom.